Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Breaking. Nahuli na si Saldico. Marcos kinumpirmang nasa custody na ng SEC authorities. SEC yung Czechoslovakia. Ibinalita ni Pangulong Marcos Jr. na nasa kustodya niya ng autoridad ng Czech Republic si Saldico matapos umano itong mahuli sa Prague dahil sa pagpasok ng walang tamang dokumento. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nakakulong si Ko habang inaayos ang mga legal na proseso kaugnay sa kanyang sitwasyon. Ito ang post ni PBBM sa kanyang official Facebook page. Nahuli na si Saldico. He is now detained in Prague after crossing into the Czech Republic without proper documentation and is currently in the custody of Czech authorities. Ibinunyag din ni Marcos na nakikipag-ugnayan na ang pamahalaan sa Pilipinas sa gobyerno ng Czech Republic upang matiyak na masusunod ang lahat ng legal na proseso kasabay ng layuning maibabalik si Ko sa bansa sa lalong madaling panahon. Sabi ni PBBM sa kanyang post, "We are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time." Sa ngayon, wala pang inilalabas na karagdagang detalye tungkol sa eksaktong kaso o mga susunod na hakbang laban kay Ko. Gayunpaman, tiniyak ng Pangulo na magbibigay siya ng balita sa publiko habang umuusad ang sitwasyon. So, ano ba? By the way, pasalamatan ko muna at i-shout out ko ang aking mga kaibigang researchers, si Eudora at Cres Torres. Sila ang nagpadala sa akin nito. Sabi nga nila, General, good development ito. Nahuli na sa wakas si Saldico. Okay, ito lang masasabi ko. Hintayin natin na i-kumpirma ng abogado ni Saldico ang bagay na ito. Baka mamaya makuryente. Hanggang walang kumpirmasyon sa kampo ni Saldico, ako medyo alanganin ako. Although sana totoo. Kasi kailangan pagbayaran ni Saldico ang kanyang ginawa sa taong bayan. Ulitin ko, dapat siyang magdusa, dapat siyang makulong. Isa siya sa mastermind. Ang ilustrasyon ni Attorney Guanzon, ganito, tatlo silang masterminds. Merong nag-utos, merong nagplano, at may nagsagawa. So, yung pinaka is utos. Gawin nyo to. Yes, boss. Gagawin, plinano. Nung naplano na, in-execute. Yan, silang tatlo. Ang nag-execute, si Saldico. So, yung dalawa pa niyang kasamahan, yung nag-utos at nagplano, dapat makulong din, sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Kaya, natutuwa ko kung talagang totoong nahuli na siya. Sana sa lalong madaling panahon mapabalik na siya sa Pilipinas at makulong. Magkakaroon na ng konting hustisya. Kaunti pa lang Kasi sa ngayon, ang hustisya natin halos wala pa dahil si Sara Diskaya lang ang naipakulong nila. Si Sara Diskaya, dilis lang yun. May kasalanan siya. Kailang biktima rin si Sara Diskaya, yung mga kontraktor na yan. Biktima sila ng sistema. Si ex-Senator Revilla, wala na. Isang dilis lang din yan. Itong
tatlong mastermind ang dapat parusahan, makulong. So, at least kung tatlo sila, 1-0. Yan, magdurusa na si Saldico. Yung dalawa, kailan kaya? Isa pa, pag nandito na si Saldico, kulong na, hirap na siya. Nako! Magsasalita na yan. Dadagdagan niya na kasi yung una niyang mga pahayag, bitin na bitin eh. Ngayon, kung ako si Saldico, bakit ako lang nakulong? Sabihin ko na lang lahat. Ayan. Gateway na ito, gateway para mas lalo siyang magsalita para malaman ng taong bayan. Lalo na yung revelasyon ng Brave 18 Marines. Magsasalita na yan si Saldico. Kasi nung una si Master Sergeant Orly Gutesa nagsalita. Binabaliwala. Nung kinonfirm ni Saldico na totoo yung pinagsasabi ni Gorly Gutesa, na-shock sila. Ngayon ito, Brave 18 Marines. Hindi pinapansin. Pag makauwi na si Saldico, nakikita ko as a form of revenge. Lintik lang, walang ganti. Bakit ako lang? Mag-i-issue siya ng statement. Baka mamaya, notarized na. Itong nangyari, ito yung mga kasamahan ko. Sasabihin niya na ngayon yung nag-utos at nagplano. Sa ngayon, pwede pa nalilang kailang pag 2028 na, pag upo ni BP Sara, malilintikan sila lahat. Dahil si BP Sara lang, according to, I agree with Attorney Guanzon, si BP Sara lang ang may resolve, yung commitment na habulin yung mga magnanakaw na yan. And I agree. Kaya, bilib ako dito kay Atty. Guanzon, sana manalo siyang senador para may katimbang ni Senator Marcoleta. Silang dalawa, they will head the Blue Ribbon Committee sa 2020. Marcoleta, Chairman, Vice Chairman Guanzon. Yan na natin sila sisingilin. Kaya, good luck, Mr. Saldico. Sana totoong nahuli ka na para pagbayaran na ang mga nagawa mo sa taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero, mga dagko na gid og buslot ang iyang atop nga yero. So mo na ni. So kining diri dapita silupin ra gyud ang ginabutang tungod kay kung mag-ulan, ulanan na gyud. Di pida. Og mao na ni ang yero nga among gihatag. Gamit manan ko na dan ikaw pahilo no ba ibag ko sa daan. No, dyan. Magamit ko siya. CR, ato siya din. Martilyo. Karon man na gyud sa pag-atop. So nakatop na gyud ang among gitabangan sa ye. So nindot na gyud ang ilang atop na pulihan na tong mga daot ganina. Mat sa Ginoo nga napulian na gud ang
among sin di na gid mi maulanan. So pila na to ka tuig? 5 na. Mm. Salamat kayo sa nagtabang ani nga di na gid mi maulanan. Salamat kayo.